Hello mga kangani! Mukhang masarap nga ni ang tinola ngayon dahil sa maulang panahon. Saktong-sakto nga ni ang mainit na sabaw lalo na sa malamig na panahon. Kaya naman kahit umuulan ay talagang sinugod ko aring damuhan para lamang makakuha ng dahon ng sili. Mas masarap nga ni aring tinola kung madaming dahon ng sili para naman naaalis ang kanyang lansa. At matapos ko nga ning kumuha ng dahon ng sili, edi sa pagmamadali ko at naulan nga ni, pati bunga kinuha ko na. Ari na nga ni at sisimulan ko na din aring himayin para naman mahugasan ko na din ng maayos. At pagkatapos ko nga ning mahimay ang dahon ng sili dyan, ay di sinimulan ko na din ang paggagayat na ring karne. Ari nga ni ay pinalambot ko pa ng 24 hours na talaga naman bato galing sa freezer, charis. Pagkatapos ko nga ning ayusin ang karne, ay di sinunod ko naman aring mga pangsahog ko. Ay ginayat ko lamang ang sibuyas at ang bawang, ay dinilagyan ko na din ng luya at ari man din pantanggal din ng lansa. Ari pa nga ni ang isa nagpapasarap sa tinola, talaga namang mapapahigop ka ng sabaw. Masarap nga ni ang tinola kung talagang yan ay may kasamang papaya. Kaya naman yung sinungkit kong papaya din sa likuran ng bahay namin ay di sinimulan ko na ding balatan. At pagkatapos ko nga ning balatan ay tinanggalan ko lamang yan ng buto tapos ginayat ko lamang ng saktong laki. Dalawang papaya nga ni sana ang ilalagay ko dyan sa aking tinola, kaya lang paggayat ko ng isa ay hinog na pala. Kaya naman ay di isa na lamang ilalagay ko at yan naman ay pwede na. Ari na nga nit matapos ko nang i-ready ang mga gagamitin ko ay sisimulan ko na ang aking pagluluto. Uunahin ko na nga ni ang pag-isa ng bawang at ng luya. Ari na nga nit pag medyo mabango na at medyo lumabas ng aroma, isusunod ko na din aring sibuyas. At nang okay na nga ni ang mga pampalasa, edi sinunod ko na din kaagad aring manok. Medyo papapulahin ko lamang ng kaunti at nang medyo maganda-ganda naman ang itsura. Kaya naman ari medyo tatakpan ko at nang medyo naluluto kaagad nang mas mabilis na. Pagkatapos nga ni ng ilang minuto, ay di tinanggal ko na din aring tinakip ko at medyo hahaluin ko nga ni at na nagmimix naman yung lasa. Ay isasabay ko na din pala aring papaya sa pagpalambot at na hindi naman ako nahihirapan mamayang palambutin pa aray. Ari na nga nit nang medyo kumukulo na, ay di binuksan ko na ulit at lalagyan ko na ng tubig para naman mas marami-rami na ang sabaw na rin. Ari nga ni ay papakuluin ko na lamang din at medyo papalambutin ko na din ang gulay. At matapos nga ni ang ilang minuto pag-aantay, ay di ari na nga ni at kumukulo na, ay titikman natin kung masarap baga. Ari na nga nit nang matikpan ko, ay di titimplahan ko naman ng mga pampalasa ari katulad ng paminta. Ari palang aking tinola ay nilagyan ko na din naman ng dahon ng malunggay at ari naman ay libre lang din sa aming bakuran. Ay pangdagdag ng sustansya lalo na tihigop baga ng sabaw ayaw ng sarap wari na rin. Ay di sinabay ko na din nga ni aring dahon ng sili na kinuha ko kanina at nang sabay-sabay na silang lumambot lahat dyan. Ay di pagkatapos ko nga ning mailagay ang mga dahon ay di tatakpan ko at nang maluto naman sila. At pagkatapos nga ni ng ilang kulo ay di ari na ang aking tinola na may dahon ng sili at dahon ng malunggay with papaya. O di ba? Ay libre na nga ni lahat ng gulay na nilagay ko din baybayad lamang ay di aring manok. Tara mga kangani, sabayan niyo ako humigop na ring sabaw na mainit-init pa. Ay panoorin niyo naman na rin hanggang dulo at pakishare na din. Ay wala muna ako ipambubudol sa inyo at mahirap naman yata ibenta ko sa Shopee aring manok, charis. Salamat sa panonood! Ayan, ang lakas ng ulan habang nagbo-voice over ako kaya medyo maingay ang aking background. O tara na, sabayan niyo akong humigop ng sabaw.